Muli, pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Manatili po tayo sa pagkakatayo at ating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos. Walang kamalian at tanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 aklat sa lumang tipan at 27 sa mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinaako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ng buhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang biyaya at pananampalataya kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Sanawa. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, tunay nga Panginoon na kami ay nananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin at aming tagapagligtas. At sa araw na ito, Panginoon, muli amin pong inihahandog sa inyo ang aming mga sarili upang maging buhay na alay sa iyo, O Diyos. At sa araw na ito, at nawa ay maging kalugod-lugod sa iyo ang aming pagharap, ang aming mga handog sa iyo, Panginoon. Mga awitin o ano pa mang mga handog namin sa iyo, nawa ay maging kaluguran sa iyong banal na harapan. Salamat po, samahan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang na nagagawa namin sa iyo. Mga sinadyaman o hindi, Panginoon, amin pong ipinapalinis sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Let's sing, this is a happy day for each and every one of us. Let's sing. The greatest day in this story, that this be then you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. Let's sing. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Amen. When I stand
stand in that place. Free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. We will shout, He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, what a glorious day! Oh, what a glorious day! What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day! What a glorious day! Now, Jesus! Oh, what a glorious day! What a glorious day that you have saved me. Oh, what a glorious day! What a glorious day! What a glorious day! Let's go! Jesus! Let's go! Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am Let's continue to worship the Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their song enjoy. While fields and floods, rough hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Sing joy, unspeakable joy, an overflowing well, no thoughts can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets
with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We sing joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no thought can take. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no thought can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen, Lord. Unspeakable joy. Amen, Lord. Salamat ng maraming O Diyos, sa kagalakan na duhulot, Panginoon, ng Kapaskuhan, sa kagalakan na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. At hayaan mo na sa umagang ito, wala po kami ibang itataas at pupurihin. Ikaw po lamang, aming Diyos. Sa aming Panginoong Jesus, ang aming Kristo. Ikaw po ang aming sinasamba, O Diyos, sa umagang ito. Purihin ang inyong dakila at banal na pangalan, Panginoon. Okay, let's sing. In Christ alone, my hope is found. He is the light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave He rose again, and as He stands in victory, His curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No fear in death, this is the power of rising me from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns and calls me home, here in the power of Christ I stand.
fearing death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, no power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ. One more time, no power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, I stand. Here in the power of Christ, I stand. Here in the power of Christ, we stand. Yes, Lord. It is through your power, Panginoon. It's through the power of the cross, Panginoon, na narito kami ngayong umaga, O Diyos. Na narito kami sumasamba, Panginoon. Narito kami may pag-asa, may kagalakan sa buhay, O Diyos. Salamat ng maraming, Panginoong Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, wala kami ibang gagawin, wala kami ibang pupurihin, wala ibang tataas, maliban sa inyo, Panginoon lamang. We give you back all the glory, Lord, as we continually to lift up your name, Panginoon, sa lugar na ito. Sing. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. One more time, we'll sing, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. So here we are. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my
I am to say We declare you are our God. my God. Oh, you're forever lovely, Lord. Together love. You are worthy of all the praise. Together worthy. All together wonderful to me. One more time, sing. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. For the last time to sing. So here I am to worship. Here I am to bow down. You're altogether lovely. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. For the last time tayo lamang, you're altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. You're altogether lovely. You are worthy of all the praise, Panginoon. We declare your praises. We declare your goodness. We declare your love, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman po sa umagang ito, hayaan mo, Diyos, na tanggapin mo, Panginoon, yung mga papuring sambit ng aming mga labi, yung mga papuri namin, ng mga awitin namin sa inyo, declaring that you are our God, you are our Savior, and you are our hope, Panginoon. You are our source of joy sa umagang ito. And be with us, Lord, as we continue to worship you, Panginoon, sa buong panahon ng pagsamba. Pangunahan at samahan mo ang bawat sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan namin ngayong umaga ang iyong dakila, ang banal na presensya mo po, Panginoon. At mamaya, Panginoon, kami ilalabas na iyong binusog at iyong pinagpala. To you be all the highest praises and all the glory that we can give, Lord God. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen, Panginoon. Lord, we praise and thank you this morning, Panginoon. Tunay po na hindi kayang sabihin ng aming mga salita yung aming pagpapasalamat sa iyo. Anumang bagay yun, Panginoon, na ginawa mo sa buhay namin, sa nagdaang buong isang linggo o sa nakalipas pang mga araw, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil pinadaran mo sa amin, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagkilos sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. So umagang ito, Panginoon, narito po yung iyong mga anak. Kalakip ang pagpapasalamat sa puso, sa anumang dahilan, Panginoon, ng paglapit sa unahan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito na meron kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming pong mga buhay. Salamat din, Panginoon, dahil alam namin na hindi lang po sa mga masasaya, mga magagandang panahon kami nararapat magpasalamat, kundi kahit sa gitna ng pagsubok ng buhay, dapat na lagi ka naming pasalamatan, Panginoon, sapagkat po yun yung kalooban mo, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang pagpapasalamat, ang pagpupuri sa puso ng iyong mga anak na ngayon ay nagpapasalamat. At nawa, ay patuloy mong igawad ang iyong basbas at pagkapala sa pamamagitan na magtataas ng kamay ng iyong lingkod.
Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng buhay at ng kalakasan mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. Hello, sound test. Yan. Good morning po sa ating lahat. Yan, pakibati naman po yung inyong mga katabi ng isang magandang umaga. Okay, so ilang days na lang before Christmas? 3 days na lang ba before Christmas? Ang bilis no? 3 days. So ilang araw na lang po ay dadako na po tayo sa Kapaskuhan. So ngayong umaga, magsisimula po yung ating pagtalakay sa Kapaskuhan. Ano po? At ang ating pong tema ngayong umaga o tema sa buong buwan ng Disyembre, itong Kapaskuhan 2025 ay The Fruit of Christmas. Yan, reflecting Christ through the Spirit. No, ating pong tutunghayan sa buong isang buwan, no, sa lahat ng ating pong mga gawain. Yung mga linggo ng ating pananambahan, yung ating mga simbang gabi, no, sa 22 at 23, yung ating Christmas worship service sa 25. Lahat po iyon ay tatalakay doon sa bunga ng Espiritu Santo. At yun po yung ating susundan. Nawa, mabuo natin yun. Ano po yung siyam? Kung ang mga Katoliko mayroong siyam na simbang gabi, no, tayo po ay tatalakay naman ng mahalagang mga bagay na may kinalaman po sa ating mga buhay. At ngayong umaga, ang ating pong paksa ay nakafocus muna doon sa salitang o sa bunga ng kagalakan, no, the joy or joy. True joy begins with Christ. Ang totoong kagalakan o ang tunay na kagalakan ay nanggagaling at nagmumula kay Kristo. Mula po ito sa aklat ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 14. No, at nais ko pong ating basahin ng sagutan, yung pong ating talatang tutunghayan sa umaga pong ito. Mauna po ako, kayo po ang susunod. Sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang, binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Narito, inihahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ito ang palatandaan ninyo, inyong masusumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban." Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, sa umaga pong ito, kami po'y dumudulog sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isip upang ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin, Panginoon, ay magbigay sa amin ng gabay sa aming pong pang-araw-araw na paglakad sa aming pananampalataya. Lalo po ngayon na kami po ay nagdiriwang ng iyong pagsilang ng Kapaskuhan, Panginoon. Samahan mo po kami at ikaw po ang mangusap sa amin pong lahat sa mga sandaling ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Yan. So, ang Pasko or this Christmas ay ating pong i-explore ang siyam na bunga ng Espiritu. At maganda pong bagay na ating pong i-reflect sa story ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kapanganakan. So, i-connect natin yung
fruit of the Holy Spirit sa story ng birth ng ating Panginoong Jesus. So each week, lahat ng mga linggo, tayo po ay tatalakay ng isang bunga. Pero may dalawang Sundays, kung di ako nagkakamali, na meron tayong dalawang bunga na tatalakayin. Okay, so ang naka-assign doon sa dalawa ay si Pastor Denson at saka si Pastor Joseph, kung di po nagkakamali. Okay, so yung kabuuan ay atin pong bibigyan ng pansin at each week, we will be reflecting on it sa ating pong mga buhay at ang isang mahalagang bagay, ang layunin po natin is to encourage all of us, lahat ng mga believers, upang mamuhay ng, sabi nga ay, katulad ni Kristo. Yan, pasensya na po, medyo dinadalaw. Okay, so each Christmas po, meron tayong mga nakagawian na, mga tradition sa buhay natin. Kapag dumarating ang Kapaskuhan, tayo ay excited na nakikita natin yung iba't ibang mga bagay na sumisimbolo sa Pasko. Nandiyan po yung mga Christmas card, yung Christmas tree, yung iba may mga Christmas sa bahay, yung mga Christmas gifts. Most likely, ito yung gustong-gusto ng mga bata, yung mga regalo kapag Pasko. O kaya naman, yung ating pong mga palamuti sa loob at labas ng ating mga tahanan. Sa lugar po natin, maaga pa lang, nakikita na po natin yung palatandaan na malapit na yung Pasko. Kapag nakita nyo na yung mga Christmas lights sa daanan, di ba? Sa buong Cavite City, kita po yung symbol o yung mga sumisimbolo sa Pasko. At yung iba't ibang mga barangay, meron din kanya-kanyang mga paraan para kanilang ipakita na Pasko na sa kanilang barangay. Dito sa barangay natin, parang ang concentration dun sa barangay hall yata, sa may bandang high school. Pero yung ibang barangay, lahat ng kanilang kalye, merong mga ilaw. Kaya talagang feel natin yung Pasko. So bukod diyan, yung medyo lumalamig na panahon, di ba, itong ilang mga nakalipas na araw, medyo malamig na po kapag gising natin sa umaga. Sana ma-maintain yung lamig. Hindi katulad nung nakaraang taon na kahit December, parang summer, di ba? Mainit. So, yun yung ating pakiramdam, mostly, kapag sineselebrate natin yung Christmas. Pagkat yun yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yung kagalakan ay binibigay usually ng tema ng Kapaskuhan. So, joy is one of the most recognizable themes of Christmas. Kaya nga minsan, hindi tayo masyadong tawag dyan aware, yung joy, yun yung kadalasan na talagang pinopromote ng Christmas. When we sing Joy to the World, katulad nung ating kinanta kanina, O come all ye faithful, di ba? Yung lyrics niyan, O come all ye faithful, joyful and triumphant. So, meron ding pagpapahayag ng joy. So, we see to it na yung banner ng kagalakan o ng joy sa maraming pagkakataon ay nararamdaman. Hindi lamang po sa mga bagay na yan, sa decoration, sa cards, sa lahat ng mga ilaw o palamuti, ay nararamdaman natin yung Pasko. Kaya excited tayong lahat. Sa mga Pilipino, September pa lang, sabi nga, ramdam na yung Pasko. Pero kung tayo po ay magpapakatotoo, if we will be honest sa ating pong mga buhay, hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng excitement o joy or kagalakan sa panahon ng paparating ang Pasko. May mga tao na pagod, may mga tao na they feel lonely, mag-isa sila, wala silang kasama sa buhay. May mga tao na napakaraming responsibilidad, overwhelmed by responsibilities. Yung mga, kung pwede lang
madoble, matriple yung katawan, gagawin nila, yun yung hiling nila, para magawa nila yung lahat ng maraming mga bagay. No, yung parang wala ka ng pahinga, kundi yung pag-upo lang. Pero pag tayo mo, gagawa ka ulit, kikilos ka ulit, gagawin mo yung iyong mga responsibilidad. At meron ding iba, they are still grieving, no? Nagdadalamhati. Lalo yung mga nakaranas ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Some are anxious about this coming year. No? Hindi pa man tapos yung taon, hindi pa sineselebrate yung Pasko, pero pagod na at nag-aalala na sa susunod na taon. So, ganun po ba tayo, mga kapatid? Sana i-enjoy muna natin yung season na ito, no? Kahit na alam natin na maraming bayarin this coming January, no? Kahit na alam natin na may mga papalapit na problema this coming year, i-enjoy natin yung time this year. I-celebrate natin yung Christmas na siya namang disenyo ng Panginoon sa atin. So, kahit marami mga pagkakataon na yung mga tao ay nandoon sa ganitong kalalagayan, no? Still, we have to get back doon sa unang Pasko kung saan ipinakita at pinahayag yung kahalagahan ng kagalakan. This is why the angel's message is very powerful. Sabi po ng Luke chapter 2 verse 10, I bring you good news of great joy for all people. I bring you good news of great joy for all people. No, yung balita at magandang balita na ibinigay ng mga anghel sa mga pastol ay yung dakilang balita ng kagalakan sa lahat ng tao, hindi lamang para sa kanila, sa mga pastol, kundi para sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin kung ating tutunghayan o bibigyan ng pansin, this joy is not the result of perfect circumstances. Hindi ito resulta ng magandang mga bagay o perpektong mga bagay sa buhay. Hindi ito resulta ng anumang mga magagaang na bagay na ating pong nararamdaman o mga masasaya mga bagay na dumarating sa atin. Joy is the result of a perfect Savior. Amen? Amen po ba? No, hindi po ito resulta ng perpektong mga pangyayari sa buhay o masasayang mga pangyayari sa buhay, kundi yung joy ay resulta na meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Savior. Diba? Meron tayong Jesus. Meron tayong Kristo sa ating mga buhay. No? So, this morning, gusto kong tunghayan natin yung ilan sa mga mahalagang paalala kung bakit kailangan nating maranas at maramdaman yung tunay na kagalakan o yung joy sa ating po mga buhay bilang mga Kristiyano. Una, the true source of joy is none other than Jesus. The true source of joy is Jesus. No, doon sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, yung declaration at yung balita na ipinakita ng mga anghel, no, hindi naman sinabi ng mga anghel na I bring you happiness. No, hindi happiness yung sinabi ng mga angels, no? Sabi, ang sinabi ng mga anghel ay tungkol sa great joy. No? So bakit po? Ano ba yung happiness? Happiness depends on happenings. Ito po ay nakadepende sa mga nangyayari. Nagiging masaya tayo kapag masaya yung pangyayari sa buhay. Hindi ho ba? No, kapag ikaw ay nakatanggap na nung iyong 13-month pay, no, happiness yun. Diba? Masaya yun. Kapag ikaw ay nakatanggap ng mataas na grade sa iyong pag-aaral, it's happiness. Masaya po yun. Kapag nakakain ka nung cravings mo na pagkain, masaya yun. No? Happiness. So lahat ng mga bagay na dudulot ng kasiyahan ay doon sa mga magagandang mga pangyayari. Doon sa mga, sabi nga, happenings ng buhay na nagpapasaya sa atin. But joy is not like happiness. Joy depends on Jesus. Joy depends on Jesus. Madali naman tandaan yung happiness sa happenings, parehong age. Yung joy is from and it's depending on Jesus.
nakadepende kay Jesus. So, joy is good news, not good circumstances. Ang kagalakan ay ang mabuting balita, hindi ang mabuting pangyayari o sirkumstansya ng buhay. Yung pong mga pastol, no, they were not rich. Hindi sila mayayaman. Sila po yung mga pastol. Pero hindi rin sila mga tao na respected. And they are not those people who are powerful. No, yung pong mga pastol, para din silang mga farmers sa panahon natin na usually they had difficult jobs. Mahirap yung kanilang trabaho, no? Kung yung magsasaka, long day, buong maghapon, ito namang mga shepherds, no, sila po ay gumagawa sa gabi, para mga graveyard schedule, di ba? Panggabi yung kanilang shift. No, bakit? Kasi sa gabi umaatake yung mga aatake sa mga tupa. Kaya sa gabi sila gising, sa gabi sila attentive. No, sa gabi nila binabantayan yung kanilang mga kawan na inaalagaan. Kaya itong mga pastol, no, sila ay mayroong mahirap na trabaho. At sila po ay nandoon din sa kaibabaan ng status ng lipunan. Mahirap yung ginagawa pero nasa pinakamababang estado ng buhay. No, parang very unfair, 'di ba? Kahit naman sa atin ganun din eh. Yung mga construction workers, yung mga napapagod ng nakabilad sa araw, sila yung medyo mas maliit yung compensation kumpara doon sa mga nasa opisina, bakuya-kuyakoy, naka-aircon, 'di ba? Mas mataas yung kanilang tinatanggap. No, sa ibang bansa, baligtad po. Kapag nasa labas ka at mahirap yung iyong ginagawa, mas malaki yung iyong tinatanggap. No? So, itong mga pastol, ganoon yung kanilang kalalagayan. No? Yet, the first Christmas joy came to them. Yung unang kagalakan ng unang Pasko ay sa kanila po unang dumating. Hindi po sa mga hari, hindi sa mga matataas sa lipunan, kundi sa kanila na mga ordinaryo na mga tao. Joy is not for the perfect. Tandaan po natin, hindi po ito para sa mga perpektong tao o sa mga may sinasabi sa lipunan. It is for the humble and for the needy. Ito po ay para doon sa mga mapagpakumbaba o nasa, sabi nga, mga ibinababa at doon sa mga nangangailangan. So joy is good news and not good circumstances. Pangalawa, joy is found in the Savior and not the season. No, sabi 'di ba ng mga salita ng Diyos, today in the town of David, sabi ng mga angel, a Savior has been born. Today in the town of David, a Savior has been born. No, so tandaan po natin mga kapatid na yung pagdiriwang ng Pasko at yung kagalakan sa pagdiriwang ng Pasko, hindi lang po iyon sa totally nagmumula sa season or doon sa ating okasyon ng Kapaskuhan na ngingiti ka lang kapag December na, di ba? Na magiging masaya ka lang o magagalak ka lang kapag nakakakita ka ng mga simbolo ng Pasko. Hindi po iyon. No? Joy is found in our Savior. Amen? No? So, ibig sabihin, kung itong kagalakang ito ay matatagpuan sa ating tagapagligtas, araw-araw dapat Pasko. Amen po ba? Yan. So, dapat araw-araw din may Christmas bonus. Hindi. So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, yung ating kagalakan, hindi lang yan sa panahon ng Pasko. Dapat yung kagalakang iyan sa lahat ng panahon ng buhay natin, no, nasa atin. Dahil nasa atin po ang ating tagapagligtas. So, Christmas joy is not in gifts. Christmas joy is not in food, in lights, or celebrations. Hindi lang po iyan nakainog o nakaikot doon sa mga bagay na nangyayari kapag panahon ng Kapaskuhan. This brings enjoyment but not lasting joy.
No? Okay lang naman yan eh. Parte yan ng ating selebrasyon. Parte ng selebrasyon na mayroong regalo, may pagkain, may mga ilaw, may celebration. Pero lahat ng iyan, nagbibigay lang sa atin ng pansamantalang kagalakan. No? Still, only Jesus can give joy that remains even in trials. Tandaan natin ang isa sa mga mahalagang bagay na si Jesus lang ang nagbibigay at makapagbibigay ng kagalakan na mananatili kahit sa panahon na tayo po ay sinusubok. No? Kaya ang Kristiyano, kahit na may problema, di ba, masaya pa din. Bakit? Kasi nasa atin si Jesus. No? Nasa atin ang Panginoon. So kahit wala tayong handa, kahit bigyan tayo ng government ng 500 pesos na pang Noche Buena, no, na hindi naman talaga kakakasya, masaya pa rin po tayo. Bakit? Kasi meron tayong Jesus sa buhay natin. No, we have the joy because it is from our Lord Jesus. Pangalawa, the joy of Christ is for everyone. Ang kagalakan ng ating Panginoong Yesus ay para sa lahat. No? Sabi ng anghel, the angel said, for all people. No? For all people. No, yung kagalakan na yon, yung joy na yon ay hindi lamang para sa mga mayayaman, hindi lamang para sa mga kilala, hindi lamang para doon sa mga tao na may mataas na estado sa lipunan. It is for all people. No, sino ba yung mga taong 'yan? No, yung joy na yon ay para doon sa mga broken. No? Yung mga hurting. Di ho ba? Hindi lang po yung mga broken-hearted dahil sa love life, hindi po yun. Yung mga broken, yung mga may mga sakit ng puso. No? Hindi yung sakit sa puso, yung sakit ng puso. Yung mga dumaan sa mga malulungkot na sandali o may hirap na bagay na hanggang ngayon ay mayroong dalahin sa buhay. No? He came for you. Jesus came for you. If you are grieving, He came for you. No, kung tayo po ay nagdadalamhati sa mga sandaling ito, ang Panginoon ay dumating para sa atin. No? Kung tayo po ay pagod na pagod sa buhay, tandaan po natin na He came for you. Nandyan si Jesus at dumating para sa iyo. If you are grieving, if you are tired, no, He came for you. So Jesus brings joy to the discouraged. Yung pagdating ng ating Panginoon ay para doon sa mga nanghihina sa buhay. No? Hindi lamang doon sa mga taong masasaya o sa mga taong maligaya sa buhay. So joy is for the broken. Joy is also for the sinner. So He did not come for perfect people. Hindi po siya dumating dahil mga perpekto yung mga tao sa mundo, mga walang bahid na kapintasan, o mga walang kasalanan. He came for the lost. No? Ang Panginoon po, si Jesus, ng ating pinagdiriwang sa Kapaskuhan, He came for the lost. He came for the guilty. He came for the weak. He came for all of us sinners. Amen? No? Yun yung hindi masyadong maunawaan ng ibang mga tao sa mundo. Na yung Pasko, hindi ito simbolo ng kasiyahan lamang. No? Na yung Pasko ay hindi lang simbolo ng karangyaan lamang, kundi ito'y simbolo ng pagdating ng ating tagapagligtas para sa atin na mga makasalanan. So joy is for the world. No? Ang kagalakan ay ibinibigay sa lahat ng tao sa buong mundo. No, sabi nga po, kung meron mang isa na pwede mag-represent sa mga lowly people, yung mga tao na hindi masyadong napapansin sa lipunan, ito po yung mga pastol, yung mga shepherds. No, they represent the lowly. No, sa mundo, ang kalakaran, ang kadalasang kilala lang yung mga yung mga medyo may sinasabi sa buhay. Pero itong mga shepherds, they represent the lowly, the neglected one. Di ba? Yung mga hindi masyadong napapansin. No, unlike yung iba na nagre-represent ng kani-kanilang mga bansa, katulad po ng mga
pantas o ng mga wise men. No, iba namang senaryo yun. Siguro ikukwento yun sa atin ng ating mga susunod na speaker. So, joy is for the world. No? Sabi diyan, together they show Christ is the joy of everyone who seeks Him. Hindi po pinipili ng Panginoon yung bibigyan ng kagalakan. Bakit? Dahil dumating si Jesus para sa lahat. And He gave joy for all of us, especially for the sinners. Di ba? Joy is for the broken, joy is for the sinner, and joy is for the world. Pangatlo, the joy of Christ dispels fear. Pag sinabing dispel, no, dismiss or inaalis, yung kagalakan na galing kay Kristo, yung kagalakang mula sa Panginoon, inaalis nito yung ating mga takot. No? When the angels appeared, ang mga pastol, natakot sila. No? So sabi kanina, inaalis yung takot. Bakit natakot yung mga anghel? Nung lumitaw yung mga natakot yung mga pastol nung lumitaw yung mga anghel. No? Pero tingnan po natin, di ba? Ano ba yung fears ng mga tao ngayon? What are the fears of today? No? Una, ang mga tao takot po sa future. Yan. Ayaw nating harapin yung bukas. O takot tayong harapin yung bukas. Di ba? Marami tayong mga iniisip sa pwedeng mangyari bukas. Baka bukas, mamatay na ako. Paano kaya yung pamilya ko? Di ba? Baka bukas, hindi na ako magising. O kaya naman, baka bukas ganito, ganyan. So minsan, o madalas, nagkakaroon tayo ng takot sa future. Ano kaya yung mangyayari sa aking mga anak? Ano kaya yung mangyayari sa aking pamilya? Ano kaya yung pwede naming maranasan pagkatapos ng 10 taon mula ngayon? So marami po tayong takot. Nagkakaroon tayo ng maraming tanong sa ating mga isipan, basically because we have fear of the future. Pero sabi nga po, di ba, Jesus is Emmanuel. No? Pag sinabing Emmanuel, God is with us. Jesus is our Emmanuel. Jesus is always with us. No? Tandaan po natin, hindi natin haharapin yung anumang bukas sa buhay natin ng nag-iisa. Lagi nating kasama si Jesus. Amen? No? So pakisabi sa katabi niyo, kasama mo si Jesus lagi. Yan, kasama natin ang Panginoon palagi. Fear is also for those na nakakaramdam ng failure. Sabi nga, yung fear ng tao ngayon, o yung fear ngayon sa panahon natin, is yung fear of failure. Yung takot na tayo ay makaranas ng failure sa buhay, yung bumagsak sa buhay, no, yung hindi magtagumpay sa buhay. No, alam po natin na masakit yung ganung pakiramdam, di po ba? No, hindi maganda yung pakiramdam na tayo ay natatalo, mostly sa lahat ng laban ng buhay. Kapag tayo nakaranas ng pagkatalo, nalulungkot tayo, nagkakaroon tayo ng agam-agam, and mostly nagkakaroon tayo ng takot. Kaya ko pa ba sa susunod? Kaya ko pa bang harapin yung natalo na ako o yung nakaramdam na ako, nakaranas na ako ng failure? So ayaw mo nang sumubok. Parang ano lang yan, parang sa pag-ibig, di ba? Pag nabasad ka ba, Kuya CJ, titigil ka ba manligaw? Hindi. Di ba? Kaya nagtatagumpay, binibigyan ng katagumpayan. So, yung tao ngayon, yung mga tao ngayon, they have that fear. Fear of failure. But Jesus came to redeem. Di ba? Jesus came to redeem, to restore, and to empower. Dumating si Jesus sa panahon na ating pong ipinagdiriwang Kapaskuhan, kinikilala po natin yung pagdating ng ating Panginoon, no, ng sanggol na si Jesus. And yung ating pong dapat makita na yung anumang kwento ng buhay, it is not ending sa mga kamalian o sa mga pagbagsak, sa mga failures ng buhay. Hindi po doon nag-e-end ang buhay natin, mga kapatid. No? Dahil
sa atin po na mga anak ng Diyos, sa atin po na mga Kristiyano, kilala natin ang Panginoon, alam natin na nandito siya, dumating siya to redeem us, to restore us, and to empower us sa buhay natin. So no need to fear failure sa buhay. Dahil once again, kasama natin ang ating Panginoon. So another fear of today is the fear of death. No? Yung takot sa kamatayan. Meron pa ba dito takot mamatay? So alam ko, lagi tayong, pag meron tayong mga necrological service, di ba? Lagi nating binibigyang emphasis yung hindi dapat matakot sa kamatayan. Dapat laging ready na mamatay, di ba? Laging naka-ready. Meron po tayong isang lola doon sa Bicol, sa Carolina. Inabutan namin siya, si Nanay Ubay, yung mga nakapunta doon sa amin. Si Nanay Ubay, 80 plus nung dumating kami doon, Lola Ubay. No, lagi yung nagdadala ng itlog kay Lawrence noon. Kasi may mga alaga silang mga manok, kung saan nangingitlog, pupulutin niya yung itlog na bagong labas. Mainit pa, nakalagay sa bulsa ng duster niya, tapos pupunta sa pastoral house. Pastor, nasaan si Lawrence? Talabas si Lawrence, tapos bibigay niya yung mga itlog. No, mainit pa yung itlog, yung mga native egg. Si Nanay po, nung nandun kami, no, meron na siyang nakaprepare na damit kapag siya'y namatay. Nakaprepare na. No, inahanap ko yung kabaong, wala pa doon sa bahay. Yung yung damit niya, sabi niya, pag ako kinuha ng Panginoon, ito yung aking damit na sosuotin. Kaya lang, hindi si Nanay yung nauna yung kapatid niya. Matanda na rin. No, kaya yun yung sinuot ng kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid naman, hindi naka-prepare. No, walang outfit. Kaya yung outfit niya ang binigay niya doon sa kanyang kapatid. No, pero, yun po ay reflection na si Nanay, wala siyang fear of death. No, sabi niya, alam ko na sa Panginoon ako babalik. Ang Panginoon ang kukuha sa akin. No? Alam ko yung aking pupuntahan. Pero maraming tao ngayon, they have that fear. They fear death. Takot sila sa kamatayan. Pero tandaan natin, the baby born in the manger would conquer the grave. Di ba? Si Jesus, dumating siya at ang mission niya is to conquer the grave. No? Nung siya'y lumaki na, doon natin nakita yung fulfillment ng kanyang mission. And this is what joy is unshakable sa buhay ng isang anak ng Diyos. Hindi po ito matatanggal. Hindi ito maaalog ng anumang mga testing ng buhay. Bakit? Permanent ito sa ating mga buhay, lalo kung nasa atin si Kristo. No? It is based on eternal victory. Nagapi na, natalo na ni Jesus yung kamatayan. So we don't have to fear death. No? Sabi, di ba? But the angel said, do not be afraid. Why? Because when Christ enters your life, fear loses its power. Sabi ng mga anghel, do not be afraid. Huwag kayong matakot. No? Kasi nung nagpakita yung mga anghel sa mga pastol, natakot sila eh. Natakot yung mga pastol. No? Pero sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Bakit po hindi dapat matakot? Kasi alam natin na si Kristo ay nasa atin ng mga buhay at yung kapangyarihan ng anumang takot ng buhay ay wala na po. Tinanggal na ng ating Panginoon. Amen? Yan. So, the joy of Christ comes through revelation. Ang kagalakan mula kay Kristo ay nanggagaling doon sa mga revelations na kanyang ipinapahayag. Sabi doon, kung ating tutunghayan yung verse 15 hanggang verse 17, the shepherds did not stay in the field after hearing the message. O bakit? Kasi yung message na ito ay revelation ng katuparan o revelation ng pagdating ng ating Panginoon. No? Kaya ang sabi nila, sabi ng mga pastol, let's go, o let us go and see. No? Tara, puntahan natin yung sinasabi ng mga anghel ng Diyos kung saan iyong lugar na iyon. No? Kung saan yung lugar na tinuturo niya sa atin. Ano ba yung mga bagay na pinapakita dito? Una,
joy increases when we seek Jesus. Yung kagalakan natin ay lalong nag-uumapaw kapag tayo ay dumadako sa ating Panginoong Hesus. When we seek Jesus. No, hindi tayo naghahanap ng kalutasan sa utang o ng anumang kalutasan sa problema sa buhay, sa sino man o sa anumang bagay sa mundo, kundi we seek Jesus. We always first go to Jesus. At yung pagdako natin sa Panginoon, paghanap natin sa Panginoong Yesus, it increases our joy. No? Joy is not automatic. Tandaan niyo po ha. Bakit po? Sa isang Kristiyano, dapat matuto tayo na manalangin. We have and we must learn to pray, to worship, no? To obey, no? And to read the Scripture. No, bakit? Kasi yun yung paraan natin ng paghanap sa Panginoon o paglapit sa Panginoon. We seek Jesus when we pray, when we worship, no, when we obey, and when we read and study the Scripture. At kapag ganun po yung ating ginagawa, dinadagdagan ng Panginoon yung joy natin. No, kaya hindi na po masyadong nakasimangot ang isang Kristiyano kahit na may mga problema. Kahit walang pera, 'di ba? Nakangiti na tayo. No? Kahit wala pang uulamin mamaya o bukas, nakakangiti pa tayo kasi meron tayong joy na ini-increase ng Lord lagi sa ating mga buhay. Joy is meant to be shared also. No? Kung ang joy na to ay ini-increase sa atin ng Panginoon, dinadagdag ng Panginoon sa ating mga buhay, it is meant to be shared. So kailangan nating i-share yung joy na yon sa ating mga buhay. 'Di ba? After seeing him, the shepherds spread the word. Nung makita ng mga pastor si Jesus, anong ginawa nila? No? Pinamalitan nila si Jesus sa lahat ng kanilang pwedeng puntahan. So, it is meant to be shared. Yung joy na meron tayo sa ating pong mga buhay, yung kagalakan na meron tayong nahatid ng ating Panginoon sa ating pagdiriwang ng Pasko ay dapat ibahagi natin. Sabi nga po, di ba, joy is contagious. No? Ito po ay parang nakakahawa. No? The more you share it, the more it grows. Di ba? Gusto natin na ganun eh. Gusto natin na kagalakan yung ibahagi sa iba. Gusto natin na si Jesus ay ibahagi sa iba at makilala ng mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. And lastly, sabi nga, the joy of Christ is experienced in the presence of God. No? Sabi, a multitude of angels erupted in praise. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Kapag daw yung glory ay na-reveal sa atin, nag-explode, sumasabog yung joy. Bakit po? Dahil ito yung patunay ng presence ng Panginoon. Ano ba yung meron sa presence ng Panginoon? Where God's glory is revealed, joy explodes. Because in God's presence, una, there is fullness of joy. Sa presence ng Panginoon, merong fullness of joy. Merong umaapaw na kagalakan. No, walang Kristiyanong labis na malungkot sa kanyang buhay. Meron siyang kagalakan sa puso niya. Yung kagalakan, katumbas yan ng kapayapaan. So hindi naman tayo exempted sa pag-iyak. No, hindi naman sinasabi ni pastor na walang Kristiyanong umiiyak. Normal po yung umiyak. No, hindi kakaiba yung umiyak, lalo kapag masakit yung ating pinagdaraanan. Pero meron tayong fullness of joy. May peace tayo sa puso natin. May kapayapaan tayo sa ating mga buhay. Nag-uumapaw yung kagalakan sa puso natin. There is peace that surpasses understanding. No? May kapayapaan tayo sa ating mga buhay. There is strength for the weary. May lakas sa panahon o doon sa mga tao na nanghihina. No, yung glory ng Diyos, yung presensya ng Panginoon, ito po yung ginagawa. There is healing for the broken and there is restoration for the lost.
yung kagalakan ng Panginoon ay sapat para tayo po ay pagalingin, para tayo ay palakasin, para tayo po ay i-restore sa ating po mga buhay, para tayo ay payapain, para tayo ay punuin ng kagalakan sa buhay. So, Christmas joy is not from having everything. Kung ngayong Pasko, inaalala po natin yung ating ihahanda o susuotin o ireregalo sa ating mga mahal sa buhay. No? Tandaan niyo po, hindi naman galing lang doon yung joy natin. Paano kung wala kayo nun? Paano kung wala tayo nun? Paano kung ngayong Pasko wala tayong pangregalo? Paano kung ngayong Pasko wala tayong panghanda? Diba? Paano kung ngayong Pasko wala kang susuotin na bagong damit o walang susuot yung mga anak mo na bagong damit na nakasanayan mo na every year, ginagawa mo, binibigay mo. Wala ka na rin bang joy? Tandaan po natin mga kapatid, Christmas joy is not from having everything. It is from being in the presence of the one who is everything. It is from being in the presence of the one who is everything. So sa bandang huli, pinapakita pa rin sa atin na napakahalaga na nasa atin si Kristo. Nasa atin si Jesus. Kasi kung nasa atin si Jesus, no, we have everything in life. Amen? No? Nasa atin ang lahat ng bagay. So, bilang pagtatapos, Christmas joy is not a feeling. Yung kagalakan sa Kapaskuhan ay hindi lang basta pakiramdam. It is a person. No? And that person has come. No? Yun yung ating sineselebrate every Christmas. Hindi yung ilaw, hindi yung Christmas tree, hindi yung regalo, hindi yung pagkain, hindi yung mga magagandang mga damit. Christmas joy is the person. It is the person that has come. Si Jesus. No? He came for all people. He came for you. He came for your peers, no? Dumating siya para sa atin, dumating siya para sa ating takot, dumating siya para sa ating lahat, dumating siya sa ating kabigatan, sa ating kasalanan, dumating siya para sa ating mga pangangailangan. So joy is not found under the tree. It is found in the one who hung on the tree. No? And it is none other than Jesus alone. Joy is in Christ alone. Ang kagalakan dapat na meron tayo mga kapatid, ngayong pagdiriwang ng Kapaskuhan, dapat galing kay Jesus. Hindi galing sa material na bagay. Pero hindi ko po sinasabing hindi tayo mag-enjoy sa mga material things, sa mga traditional things ng buhay. Siyempre, ano yan pampasaya yan, pampadagdag kasiyahan. Di ba? Yung makakita ka ng ilaw, makakita ka ng regalo, makatanggap ka ng regalo, makapagsuot yung mga anak mo ng mga bagong damit, no? Meron kayong ihain sa hapagkainan, lalo sa Noche Buena. Masarap na pakiramdam yun, masayang pakiramdam yun. Pero dapat, unang-una makita natin bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos, joy is in Christ alone. Joy is in Christ alone. Yung kagalakan ay matatagpuan at na kay Kristo lamang, hindi sa anumang bagay ng mundo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, we praise and thank you this morning, Panginoon. Salamat po dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat dahil pinupuno mo kami ng kagalakan, Panginoon. Kagalakan na hindi kayang ihatid ng mundo. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay na paraan ng sanlibutan upang ipagdiwang yung Kapaskuhan. Panginoon, salamat po sa umaging ito. Salamat sa iyong palaging ginagawa sa aming pong mga buhay. Tunay po, Panginoon, na kami po'y nagpapasalamat dahil kahit sa panahon ng takot, kahit sa panahon ng alalahanin, kahit sa panahon ng maraming katanungan sa puso, nandito ka, Panginoon, ang iyong presensya na nagpapaalala na hindi kami dapat matakot. Dapat kaming magalak dahil dumating ka sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapalakas, sa pagpapaalala ng mahalagang bagay na ito.
Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Purihin ka dahil laging tapat at sapat ang iyong mga biyaya sa buhay namin. Salamat po, ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po, Panginoon, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa isang malayang sandali na magsama-sama. At ngayon, Panginoon, ay umpisahan ang aming pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. At alam namin, Panginoon, na marami ka pong gagawin sa mong buhay namin. Sa aming church, sa aming mga kani-kanyang mga pamilya, sa aming kani-kanyang mga buhay. At kami po, Panginoon, ay nangahawakan sa kagalakan na pangako mo sa buhay namin at sa kagalakan na hatid mo sa buhay namin, Panginoon. Wala man o hindi man kami magkaroon ng mga bagay ng mundo, ng sanlibutan, pero dahil nasa amin ka, Panginoon, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, sapat ito para kami, Panginoon, ay magalak ngayong Kapaskuhan. Salamat po, Panginoon, sa mga paalalang ito. Nawa ito po, Panginoon, ay maging kalakasan namin, lalo sa panahon na kami po ay nangihina, nadi-discourage sa aming pong mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-iwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Samahan po sa isang linggong darating, Panginoon, ano naman po yung aming gagawin. Ikaw po yung aming mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Purihin ka, dakilang Ama, ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikibis at kaaliwan, buhay sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.